beloved Boss Mike Cervera. So, mga kababayan, eto na naman tayo, Mike Cervera po. Opo, nagsasabing magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. So, eto na nga. Bago tayo mag-umpisa mga kababayan, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. So, eto na. Aso ni Digong. Ay, aso. Biik to eh. Ay, hindi. Baboy. Ay, hindi. Mataba lang. Mataba. Sorry naman. Mataba lang, mga kababayan. Oh, ano na? Roque! Si Roque, pasok! Ayan, mga kababayan. Ay, nako. Mukhang nakaka-recover na. Mukhang kampante ng di mahuhuli Mukhang ano mga kababayan, mukhang fresh na fresh Mukhang masaya sa kinaroroonan niya. Pero mga kababayan, alam niyo naman 'to, 'di ba? Grabe 'to, oo, grabe 'to mambastos, mangwalang ya. Kung walang yain neto ang Pangulong Bongbong. Ito pa yung di umano'y naglabas ng peking video ni Pangulong Bongbong Marcos para siraan. Oo, para manira. Kasabwat si Maharlika at yung mga vlogger nilang mga tanga. Ano po, mga kababayan? Abay pinaniwala, gustong paniwalain. Hindi ko naman sinabing paniniwala dahil hindi naman napaniwala yung mga tao. Gusto kong paniwalain yung mga tao, mamayang Pilipino, nasa man kayong dako nandun. Abay talagang gusto ko yung paniwalain doon sa pinalabas nilang video ni Maharlika at yung kasabwat nilang mga amuyong na vlogger, mga kababayan, ay yun yung yun yung ginawa nito. Oh, natandaan nyo ba yun, yung peking video na sumisingot daw ng droga si Pangulo? Aba, mga kababayan, ultimo bata sa elementarya, sinabi peke yung video na yan. Kahit kami kaya naming gawin yan. Turuin mo, ang daming pera niyan hindi pa gumawa ng medyo matino-tino. Para naman nang sa ganon, nagkaroon ng challenge at mahaba-habang laban patungkol doon. Pero yun, nung nilabas nila yon, 3 araw lang, wala na eh. Wala na. Wala na mga kababayan. Oh, eto na. Pasok. 100 million abante. Oh, ito yung aso ni Digong. Oh, syempre, itong mga ito, alam nyo na, kung sino mga kukontra, kung sino yung makikita nila na tumutuligsa, na tingin nila ay hindi nila kapanalig. Naku, mga kababayan, yung paninira nandyan. Ganun tong mga ito, mga kababayan, yung paninira, hindi mawawala yan. Oh, sige na, pasok. Ano yan? 100 million abante. Ang balita ko, napakalakas na ni Uy. Pero ano ngayon ang laban ni Uy na merong... Balita mo lang yan, umuwi ka kaya rito. O sige tuloy, si Abante binabanatan. 100 million na pamigay. O kita mo, gumawa ka na naman ng kwento, pamigay. Nasaan yung mo, ebidensya? Yan ang problema sa iyo eh. Daldal ka lang ng daldal, pero wala ka naman patunay. Ikaw ang daming patunay sa iyo rito, yung mga kasama mo nakakulong na. Pero ikaw, iniwan mo sila. Dapat sama-sama. Nung panahon ng kumakamal ng kwarta, maligaya kayo. Sama-sama. Nung eto na, nagkabistuhan na, nagkaalaman na ang totoo, eto na, sila na lang ang nakakulong. Si Cassandra Leong, sila Alice Goo. Naku, kita nyo mga kababayan, ang ugali niyan, mahirap kasama tong si Roque, mga kababayan, dahil nako, iiwang ka niyan. O, tandaan nyo mga DDS, huwag kayo maniniwala rito. Iiwang kayo neto sa ere. Kung ako sa inyo, sa akin kayo sumama, walang iwanan. Sige, tuloy. Pasok. Abante. Siguro, ang pag-asa na lang ni Uy dyan kay Abante, kung alalahanin ng taong bayan
na winaldas ni Abante ang tiwalang binigay sa kanya at ang pondo ng gobyerno sa mga investigasyon na ginamit lamang para apihin ang mga kakampi ni Duterte. Huwag niyo po kakalimutan yan, mga Oh, bitata. kita nyo, wag niyong kakalimutan yan, inapi daw yung mga kakampi ni Duterte. Sabi ko sa inyo basta hindi nila kapanalig, babanatan nila yan ng kahit na ano. At eto pa, ayon mismo sa ating Pink Palaka, kahit fake news yung binabanat nila, aba talagang nagkakaisa sila na para hindi mapahiya yung mga naglalabas ng mga balita na hindi totoo para malinlang ang taong bayan. Ganyan sila mga kababayan. Tandaan nyo, meron tayong mga nainganyo. Nandito na ngayon sa grupo. Di po ba? Kaya mga kababayan, yung mga galawan ng mga yan, marami pang lalabas. Tandaan nyo yan mga kababayan. Maraming lalabas na mga tinatago ng mga yan. Kaya kung ako sa inyo, isipin nyo na kung sino. Ito mga to. Roque, isipin mo na kung sino magsasabi. Oo, baka bukas, isa-isang araw, lumabas na yung mga yan. Okay, tuloy. Ng Maynila. Hmm. Hindi lang po yan kay Abante, pati yung Chua. Nako, kita nyo, Chua Abante, alam nyo naman. Diba? Yan yung mga numero unong mga talagang may boses. Yung mga nagngangawa para litisin at tuligsain itong mga Duterte. Naku, nakailang hearing na sa confidential fund na hindi na dapat naman binubusisi dahil ito ay meron ng seal of good approval. Nako, hindi pwedeng ganon. Bakit kasi kayo nagkalat-kalat? Kita nyo, pinipilit nila wag na daw pag-usapan ng confidential fund. Bakit hindi pa pwedeng pag-usapan at ayaw nilang pag-usapan? Kasi mga kababayan, talagang ninakaw ni Sara Duterte ang pera dyan. Ganun lang yan mga kababayan. Kasi kung ikaw malinis ka, confident ka sa sarili mo na haharap ako kahit sino. Kasi maipapaliwanag ko, lahat ng pondo na napunta sa akin ay eto, kay Juan, kay Pedro, kay Maria at kay Aling Bebang napunta. Diba? O Aling Bebang, saan mo dinala ang perang binigay ko sa iyo? Diba? Para sa ganito yan. Para doon sa gasolinahan. Binili ko para kumita yan. Kay Pedro. Pedro, diba? Pinang natin yan? Pinang hotel natin yan? Yung first class na hotel. 125 million sa loob ng 1 linggo lang. Di ba mga kababayan ganon? Dapat kayang ilatag. Eto. Ikaw naman. 1. Di ba? 1 billion binigay ko sa iyo dyan. Patunayan mo, li ka rito, magpaliwanag ka, tinahanap yan. Paliwanag mo saan napunta 1 billion. 1. Paliwanag mo. Binili natin ng kung ano-ano. At yung iba dinala ko doon sa kingdom. Ganun lang Dapat kaya mong ipaliwanag. Bakit kayo kasi? Ito, alam nyo mga kababayan. Kaya ito na paghahalataan, etong grupo ni Duterte, etong si Sara Duterte, kaya na paghahalata nito, na eto talaga ay may tinatago. Kasi, todo depensya Depensya lang ng depensya pero hindi naman nagpapakita ng pruweba. Kaya yung mga taong bayan, iisipin talagang tinatago at may tinatago yan. Tinatago nila yung katotohanan na ayaw malaman ng taong bayan. Bakit? Pag nalaman ng taong bayan, nako, kamumuhian nyo yung mga yan. Ganon lang. Kaya mga kababayan, huwag kayong magpalinlang. Etong mga ito, ulitin ko, binabanatan si Abante, binabanatan si Chua ng mga fake news na naman. Sasabihin merong 100 million na pondo binigay ng kung sino-sino. Pero mga kababayan, nasaan ang patunay niyan? Laging dapat may ganun, patunay. Hindi po pwedeng salita lang. At kung manggagaling lang dito kay Roque yan, wag na lang. Dahil bakit mga kababayan, puro panlilin lang.
Ganun yun. Di ba? So, ano masasabi nyo rito? O, paki-comment ha. Unqualified opinion ng COA. Mm. So kung anumang kababalaghan ang iniisip ni Chua at ng kanyang Committee on Bad Government dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara, yan ay guni-guni na lang nila. Nako, guni-guni. Yan na, ipapasok na yung guni-guni. So, sasabihin, parang sinasabi ni Neto, si Roque, guni-guni na lang natin lahat yan. Kalimutan na natin kasi guni-guni lang yan. Yung mga perang milyon, bilyon, mga kababayan, guni-guni lang. Pero para sa kanila, hindi guni-gunit panaginip yan. Dahil dumaan mismo sa mga kamay nila. Yan, sandamukal na pera na yan. Di po ba? So, etong ginagawa ni Roque, panlilin lang. Mana-mana yan saan? Kay Digun yung amo niyan. Panelo, eto, Bongo, Bato, pare-pareha sila. Tuloy. Yan po ang dahilan ngayon kung bakit ganito ang budget. Para yung mga re-electionistang bugok, gaya ni Chua at ni Abante, manalo dahil meron na silang 100 million. O, kita nyo, may 100 million na daw. Mga kababayan, madali lang magsalita. Pwede ko nga sabihin ng kahit ano dyan. Pero patunay, meron ba? Parang siya, salita lang ng salita. Si Maharlika at iba pa. Diba? Salita lang ng salita. Sabi ng puting si Chet. Putik na yan mga kababayan. Di pa ba kayo nagsawa dyan? Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Oo, paki-comment naman at binabasa ko yan. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.